Good morning, maayong buntag sa tanan. Another day, another word na usawang atong paghisgutan ninyo kabuntagon, and I hope and I pray nga matag usa ka nato padayon nga mahimong abli ang mga kasing-kasing una-una alang sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios nga moy ato ang ginahisgutan kanunay. So, nini nga kabuntagon mga igsuon, I'll be sharing to you sa taga-Episo or Ephesians 2:10. Gamito na ko ang Tagalog nga version kay pindot siya paminamon. O murag dili kay siya lalom sabton, no? And ato ang tema karon is all about sa purpose. Maybe just like me, na kay mga panghuna-una or questions na ngano man nga nahimo kong natao sa kalibutan. Ang ako adyong pangutana sa una, young as I am, na anak ko nga hala, ngano mabuhi man ang tao no nga mamatay ra man gyapon siya. Ngano man nga ang mga tao naa mag-exist pero mga wala ra man gyapon. Then ako ang na-realize ang tubag sa dihang nagkaanam kong tigulang. Nasabtan ako ang purpose nganong nabuhi ko. So if you are interested nga wala pa kakabalo on sa purpose nimo sa imong life, then paminawa kini. Ingon ang taga-Episo sa Tagalog na version o sa Bisaya, ingon sa Bisaya no nga kay kita iya mga binuhat gihimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. So, ang pagbuhat sa Ginoo, ang creation sa Ginoo, very special ang pagbuhat sa tao tungod kay sa pinakasugod ang kalibutan gihimo pinagi sa pulong, no, kanang let there be light, ana lang kanang words ang gibuhian sa Ginoo. Usa lang sa pagbuhi sa mga pulong ba na create dayon na separate ang kangit-ngit ug kahayag, na separate ang yuta sa tubig, ang kahoy na buo tanan, everything na atong makita. Pero pag abot na sa paghulma sa tao or sa pag-create sa tao, gihimo ta sa Ginoo with specialty. gibuhat sa Dios ang tao pinaagi sa paghulma, no, sa atong basahon sa Genesis, giumol ta sa Dios and then iyatang gihuipan God breath nguna nga nakabaton ta og kinabuhi. So ngano man nga gibuhi pa ta sa Dios, unsa day ang katuyuan? Basahon ako balik sa version sa Tagalog, yun siya dari nga sapagkat tayo nilalang ng Dios, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin. Pinili una pa man. So, nahisgutan diri nga upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So, muna siya ang pinaka-rason, pinaka-purpose, pinakadako kay nga katuyuan, nganong ikaw ug ako na ama nag-exist. So, dili lang siya char-char, dili siya aksidente. Unlike sa ato ang panghuna-una usahay ba nga walay kapustanan ang atong pag-exist, wala raman noon sa kay ano mang nama ko diri ako. Actually naakay dako kay nga purpose. Ikaw ug ako gamiton ta sa atong buhi nga Dios. Unang-una is to sa paghimo, no, sa pinakauna is ang pinakauna is ang paghimo gyud og maayo, paghimo gyud og maayo dito sa atong isig ka tao. So, unsa man nga mga maayo nga mga buhat. So ang ako yung nasabtan pinakauna is to reach out more kay daghan kayo ang napariwara. No, dili man ko ingon na perfect. Kung walay naga-share sa ako, walay naga-pray para sa ako sa una, dili sad ko makaila sa Ginoo, dili sad mabago akong kinabuhi, dili sad ko magmatarong, dili sad ko magkinabuhi nga matarong or subay sa kabutan sa Dios. Muna ang gusto ang Ginoo ang matag-usa sa ato, magbinuhatay og maayo, no, sa usa ug usa aron nga ang matag-usa sa ato agyod makabig dira sa tiilan sa Dios. Dili gusto ang Ginoo nga maadto ta sa mali nga dalan, dili gusto ang Ginoo nga maadto ta sa hell or sa impierno. Gusto ang Ginoo nga kitang tanan sa pagbalik sa Dios, no, sa pag-abot sa panahon sa hukom, ang tanan gyud makapasar. So mo na siyang pinakadako nga katuyuan, dili lang para mahimo kong teacher, dili lang para natay matawag nga profesyon sa kinabuhi, bisag unsa man ang atong estado karon sa kinabuhi, pantay-pantay ta, parehas ta, higugma ta sa Dios, giatiman ta sa Dios, ug dunay katuyuan gyud ang matag usa. I don't know what's your purpose sa imong life. I mean, unsa ka nga ministry gibutang sa Ginoo, asa ka maayo sa pag-encourage ba, sa paghatag ba, sa pagwali ba, sa pagtudlo ba, bisan unsa basta kay maayo at tubangan sa Ginoo. Dili ang katong pagbuhat bitaw og daotan para mo survive, dili mang lamang, dili manikas, dili manulis, dili mangawat, dili mo patay.
but sa pagbuhat gyud og maayo. Dili aksidente ang ato ang pagka-create. So ingon siya daan, nilalang tayo ng Dios, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Namang goy mga kanabitang mga murag unwanted pregnancy na mga ning ay ako kay na ramon ko sa pagkadalaga sa si mama man. Pero actually dili siya aksidente nga naa ka, no? Sa wala pa lang ka nabuhat sa tiyan sa tagoangkan sa imong ginikanan, giandam na ka sa Ginoo. Nakailang Ginoo sa imuha, nakabalo siya sa atong mga strength and weaknesses. Nakabalo siya sa atong mahimong future, sa atong mga failures, sa atong mga mahimo nga maayo o sa mga dili maayo. Tanan gyud kailang Ginoo sa imuha o sa kuha. Pero gi-choose gyapon niya nga mapili ta, mahimugso ta. Di ba na mga bata nga dili lang siya matagaag opportunity nga mabuhi, no? Na mga tao nga ingon ana nga mamatay, kibali mamatay, ana. Dili mabuhi. Pero ikaw, nag-exist ka igsoon, naa ka, nabuhi ka. So, pasabot ana nga dunay tawag ang Dios sa imo, dunay purpose ang Ginoo sa imo. It's up to you to respond and just continue to seek the Lord. Nga Lord, sige, unsa man gyud ang imong purpose nganong nabuhi ko? Unsa man gyud ang katuyuan nimo? Unsang dako nimo nga katuyuan nganong naamang ko? Ngano imo man kong gibuhi sa kalibutan? Tungod kay naagi na igsuon, dili pwede nga wala. No? And mo na siya ang dako kay nga challenge karon, na manday tay purpose, na may katuyuan ng Dios sa imong kinabuhi, din pangutan ang Ginoo unsa man. So ako na-learn ako nga isa sa mga reason nga nung nabuhi pa ko, nga nung gibuhi ko sa Ginoo is kani, no, to share the word of God. I really love kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ako out of millions of people in the whole world, na ila-ila na ako ang Dios. And unsa ka kung wala na ako siya nakaila, unsa ka ako karon? Hindi na ako ma-imagine ang ako ang life, basig na ako sa kahilayan, basig na ako sa disco dito, uyab diri, kabit dito, basig na ako ang kinabuhi or I don't know, wala akong kabalo, basta kay siguro ning ana nga ako ang life ba dili ma-plaster, but I'm blessed nga sa dihang nangalagad ko sa Ginoo ug niila ko sa Ginoo, na-plaster akong kinabuhi, nakabaton ko og pamilya, na ako'y bana, na mga anak, na panimalay, gibless ko niya sa na negosyo, no, nakapangalagad sa Dios. So ingon ana pod sinati basig wala nimo na sinati ang kamaayo sa Ginoo, wala pa nimo gi-acknowledge ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala pa nimo gitubag, no, wala pa ka nag-response sa iyang calling dira sa imuha, wala pa nimo gi-acknowledge ang plans and purpose ni Lord para sa imong life, then this is the right time ingna ang Dios, Ginoo, unsa man imong katuyuan nganong nabuhi man ko. I'm sure God will lead you, and basta ang pinakauna lang yun nga step is dawata ang Dios sa imong kinabuhi. Ingna siya nga gidawat nimo siya as your Lord and Savior. Dili religion ang makaluwas sa ato igsuon, but ang ato ang relationship dira kay God. And na ang Bible, let us read the word para mauna siya ang ato ang guide padulong sa tama nga dalan. Mo na siya ang ato ang mga papa kumbaga, no, sa ato ang journey sa atong lakaw. Mo na siya ang ato ang manual kung naapatay cellphone nga bag-o, mo na siyang manual bitaw ang Bible. So basahon nimo na bisag unsa pa na dara ang Bible. Og importante nga ato siyang basahon og masabtan pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Bye-bye everyone and good morning.